Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana naman ay meron kayong pambili ng gasolina para mapuntahan ninyo ang ibig niyong mapuntahan sa panahong ito. Basta, kahit na kayo'y nasa bahay lang, actually mas gusto ko yun eh. Kasi andyan kayo at napapanood nyo kami. Oo nga. Pero I can't imagine you being a homebody. Parang, di ba? Parang masyado kang active. No? Hindi nga ako. Oo nga. Hindi nga ako. Alam mo, natutulong ako maging homebody nung ako yung naging ina na ng tahanan. At naiinis ako sa kapatid ko kasi merong kapatid na babae. Pagka yung aking mga anak ay pinapagalitan ko dahil laging wala sa bahay. Sabi niya, siya nagsabi sa mga anak ko, kaya maniwala sa nanay. Ay, kasi ikaw rin. Bulak, lagi kang hinahanap rin ng nanay mo. Pero mukhang with the way things are going sa gasolina, wala tayong choice ngayon lahat. Maging homebody. Kaya nakausap ko nga si Direk Gigi about it. Paano yan? Kung wala na, work from home, paano tayo? Hindi naman tayo pwedeng mag-taping na, totoo na yun, work totoo from yun. home, Dahil, diba? alam niyo mga kaibigan, tinatanong namin isa, ito ba? Natanong na, ito ba? Anong magandang approach dito? Pinag-aaralan namin yung mga material na nandito. Mahirap pong gawin yun pag kami ay... Oo nga, online, hindi pwede. Parang weird. Pero sabi, utal mo, nagagalit sa atin si Direk. Yeah. Kaya mga kaibigan, papakilala ko na po ang sarili Sarili ko ko na nga. Attention, bago ako kalbuhin ng aming direktor. Ako po si Bibet Ortesa. Ang okay na nga, hindi ko na sasabihin mahiyain. Naku, baka lalo tayong baka magkadilubyo dito kung sasabihin mo yan. Si Bibet Ortesa, ang sweet na sweet. Lalo Parang, Sawera ng bayan. bibilaukan ako sa'yo, Bibet. Nililinaw ko sawera ng bayan dahil sumasawsaw ako sa mga bagay na may kinalaman sa batas. Sige, so ikaw yung Hindi po ako sawsawan ng bayan. Iba yun, pangit yun. So, kumbaga sa fishball, ikaw yung sweet na sauce. Yes. Mabini. Naku, hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala. Fake news Kasama yun, ko. fake news. Kasama ko ang ating isa pang nagpapanggap na mabini. Ang ating abogado de Campanilla, si Attorney PG Gala. Ay, hello po sa lahat ng mga... Ay, mo talaga, sweet ako. Naku, Diyos ko, ito na. Tatamaan tayo ng kidlat. Hindi. Siguro naman, hindi, sweet ka. Naku. Hindi ko maintindihan kung talaga sweet ba tayo o hindi. Dahil sa nag-aalinlangan tayong kung sweet ba tayo talaga hindi, tanggapin na lang natin. We are what we are. Ay, naku. Di ba? Parang, wag na, okay naman yung ganito tayo. Pero ang reklamo ng asawa ko sa akin, can't you dress according to your age? Ay? You know, at a certain point, nainis ako sa mga ganun, what women cannot wear at the age of above 40. Alam mo, when they reach that certain point in their lives, women can wear whatever they want. Hindi, naiinis siya Diyos ko sa naman. akin. We've Kasi earned raw- it. Okay. Kasi raw, ang sapatos ko hindi magkaterno. Ay naman, cute diba? naman yun eh. Ang hikaw ko, Hindi ka matching. magkaterno. Okay. Ang buhok ko, purple. So sabi niya, can you Wag ko. Hindi, yan yung kaya ka unique. Ay, We are unique, that's like everybody else. Yun ang sinasabi. We are all unique, just like everybody else. but before we border on defensive, Ito na naman, magagalit naman sa atin. Kailangan ko sabihin yung mga numbers. Yes. Para sa mga gustong humingi ng tulong sa atin. Mag-text lang kayo sa Globe. It's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Yan, di ba? Lahat kayo dyan, lahat ng mga problema nyo, kahit na kanina ay pinag-uusapan namin, medyo pareho ang mga problema minsan, pero alam mo dahil sa iba ang tao na tatanong, it's always unique. Okay. Yeah. So, don't be afraid. Just, wag mo isipin, baka natanong na to. Sige, tanongin mo pa rin. Okay. Taga Quezon City, si Jenny, 33 years old. Nahuli ko po yung asawa ko na may
Kabit. Kabitenya. Kabit. At ngayon Nahiya ka pang sabihin, kabit. Okay. Ngayon, sabi sa'yo, mahinahin ako. Ay. Na may kabit at ngayon pinapaalis niya ako sa kondo na sa kanya nakapangalan. Kasal pa po kami at walang annulment. May karapatan pa po ba akong manatili sa kondo kahit ganito yung sitwasyon? Isang masigabong, oo, may karapatan kang magstay dyan. 'Di ba? Dahil kayo legally married, it doesn't matter if the condo is in the name of your husband alone. As long as you're still married, there is a presumption that whatever he owns is part of the conjugal property. Ano na to, kung if this is considered your family home, so wala siyang karapatan na ikaw ay patalsikin. In fact, ikaw nga ang may karapatang magkaso dyan sa asawa mo. Dahil kung kayo gustong patalsikin, abay, pwede yung vowsy abuse yan, Oo. Economic abuse. Dahil parang sinasabi niya, ako nagbayad ng kondo na to at lumayas Pero ka. siya may atraso pagkatapos Oo, ikaw yun ang kaya nga. papalisin niya. So, that's also be psychological abuse dahil kung, di ba, merong mga kaso na ngayon na infidelity that causes psychological turmoil is considered abuse that will qualify under vowsy. So, wag kang matinag dyan, sa'yo yan. Huwag kang umalis dyan. Oo nga, bakit ba? Kakainis yung asawa mo, Nainis ako sa asawa mo. Bakit ganon? Sabi mo nga sa akin, sino man to, pakulong natin yung asawa mo. Nakakabuisit siya ng babae. Oo, Tapos nun, pagkatapos, palalayasin ka pa sa kondo. bakit parang feeling niya, dinudumihan mo yung kondo habang nandun ka? Oo Hindi, nga. At saka, kung ibabahay niya yung kanyang kabit doon, concubinage yun. Yes. Oo. So, pwede pa rin yung so kung nagkataon na mapakalis ito, so mapatunayan mong binabahay niya yan dyan. Abay, at kasal pa kayo, pwede mo siyang kasuhan ng concubinage. Okay. Diba? Jenny, Diba? sana ay nakuha mo ng diretso yung sakit naman, sinasabi oo. ni attorney. Oo. Ngayon naman, kanina may Cavite niya yung babae. Oo, Itong atin pong Nakasunod. taga Cavite. Oo nga. Oo. May theme ang ating Oo. ngayon. May theme. Si Mark, 29 years old. Nag-resign po ako ng maayos at nag-render ng complete 30 days. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay yung last pay at 13 month ko. Paulit-ulit po akong pinababalik dahil daw may kulang sa clearance kahit napasa ko na lahat. Pakiramdam ko po, pinahihirapan na lang ako para hindi makuha yung pera ko. Legal po ba ang ganito? Well, legal to require clearance before you are given your last pay. Pero kung if it's becoming unreasonable, 'di ba? Kasi ang nasa DOLE rules pag ikaw ay nagbigay na ng clearance at okay na 'yan, the employer usually has 30 days. Okay. Oo. Anong requirements ng clearance? Anong items ng clearance na kailangan mong isubmit? Usually kasi ang clearance is yung kung meron kang utang or yung kunyari kung meron yung mga, let's say yung mga items na mga corporate, Yeah, isa ka ng laptop, kailangan oo, isaoli mo yan, yun, oo. o yung cellphone, isaoli mo yun, anything. It really depends on the but it has to be reasonable, the clearance, the requirements. It changes from employer to employer, what they need. Depende, oo. But if yung requirements ng clearance ng employer mo is unreasonable and it's a case-to-case basis, pwede kang magreklamo sa DOLE at yung pagsubmit sa'yo is only a ruse para hindi ka mabayaran ng final pay mo. totoo. Then pwede kang magreklamo sa DOLE. Kasi under pag once nabigay mo na yung clearance or upon resignation, upon clearance, 30 days kailangan ibigay sa'yo ng employer mo yung final pay mo, unless there are also reasonable reasons why they are not willing to, hindi nila may extension, but usually 30 days. Ireklamo na lang sa DOLE yan. Tsaka yung 13th month mo,
Yes, oo, you're entitled to it, pero usually pro rata yan, di ba? Oo, oo. Depende kung how many days. Kung gaano katagal ka na ron. Oo, kasi kaya usually gano'n yung clearance kasi nagko-compute pa sila, aanuhin pa nila yan, kung ano yung mga nai-issue na nila sa'yo. Tsaka kasi yung mga withholding kasi minsan, di ba, na nai-advance nila, ibabalik nila. Kailangan isoli pa, yung Oo, mga ganyan. sige. May caller na. Uy, we have a caller na. Si Janelle mula sa Bulacan. Ay, Bulacan, taga doon ng aking asawa. Hometown. Hello po. Hi, Hello, Janelle. Janelle. Ay, po. Saan ka sa Bulacan? Sa Marilao po. Ay, malapit lang. Malapit lang. So, ano matutulong namin? Sorry. Janelle? Hello? Anong problema, Janelle? Yes po. Bumili po kasi ako ng bahay under in-house. Under? Under Ano raw? Under? In-house. In-house po. Bumili po ako ng In-house? bahay. Ano? In-house finance. In-house financing. So, developer. Yes po. Bumili ka ng bahay sa Opo, isang opo. developer, tas in-house financing. Okay. tapos, Nawala na si Janelle. Tapos po, ayun, na-freeze po yung account ko without any notification. Tapos sabi, bayaran ko daw ng 143K to unfreeze the account. Account? So, Saan account? That was na-freeze daw yung account 2019. niya. Account dun sa developer? Or doon sa I'm sorry? in-house financer? Saan ka may account? Developer po, in-house po. Nagbabayad ka naman ng ano, ng buwan-buwan o yung amortization mo dun sa in-house? Yes po, monthly po ako nagbabayad. Bigla po nilang ni-freeze kasi may delay of payments daw. Pero wala po kasi akong notification na ayun, na-delay yung Na-delay yung payment mo. account po. Okay, Oo. una-una. So parang hindi po ako aware kasi sa bank po ako nagbabayad. Yun po yung ko na hindi po kasi ako nag-check kaagad ng account ko. So yun po. Then by 2020 po, ayun, sabi cancelled na daw. Pero mahirap po siya kontakin at that time. Kasi Ano? na po. Tapos, ayun, by 2024, So, kailan mo? 2022, sinubukan ko pong magbayad ng 100,000 pero hindi po sila pumayag ng staggered payment. So, dapat 200,000 na po raw. Actually, okay, nasa iyo ba yung kontrata nyo dun sa in-house? Kasi usually yung mga ganyang mga bayaran, accelerated payments, kung may delay, is in the contract. Nabasa mo na ba, Janelle? May kopya ka? Meron lang po akong kopya. May nakalagay ba doon about accelerated payments and any penalties for delays? And if, so, talagang nag-delay ka dahil hindi mo na-check? Actually, hindi pa ako aware na delay siya. So, nagulat na lang po ako na wala silang any notification na Pero Janelle, di ba usually sa kontrata, pag ikaw ay merong ganyan, may nakalagay doon na date na you're paying every 15th of the month that Yes. your amortization is due without, usually nakikita ko without need of demand. Yung mga, so, I first suggest, Janelle, is that i-retrieve mo kaya yung kontrata mo with the in-house financing ng developer. Kung may kopya ka. Tapos check mo yung mga provisions doon about payment and usually meron doon rin provisions specifics Oo. for delay na yun ang susundan yung process kung meron mang delay at kung ang suspecha ko talagang may delay kasi ako usually nakikita ko yun merong 'di ba time na sasabihin dun sa kontrata na your amortization is due, monthly payment is due on a certain Yes. time. Oo. Pero hindi ba dapat ang nag-notify na as soon as na-delay pa lang na-delay, dapat kahapon ako nagbayad? Tapos Usually mga bukas- yan, aagap Oo, yung mga pero yan. hindi yung aabot ng panahon na, sorry, frozen ang account mo. Diba? Parang, actually, are you sure na walang nag-contact sa'yo? Inaamin nilang walang nag-contact sa'yo?
Nung pumunta po ako doon nung pumunta po ako ng office, sabi nila nag-mail daw sila sa Makati po na house. Pero yung address ko na po kasi dito naman po sa bahay na to simula nung kinuha ko siya. So, yung address... Pero ang pinaka-main concern ko Hindi, po wait lang, is, Janelle, wait. Yung sa Opo. Makati na house, bakit nila doon pinadala? Yun ba yung binigay mong address? Nung ikay umutang? Hindi, yun yung address ko lang na nung binili ko ang bahay kasi hindi ko pa siya nakuha ang bahay na to eh. Did you inform them of your change of address? Change of address na po siya kasi nakuha ko na po siya tong bahay na to, nilagay ko na po yung address na ito. Ah! Doon mismo sa Doon siya nakatira. pinagtatalunan. Oo, sa Doon ka na nakatira. pinagtatalunan bahay. And they're aware that you're already living there. Tapos sa ibang address nila pinadala. Hello, Janelle? Oo nga pa. Yun, I'm sorry, yun, hello? magandang ground yun, for saying that it's not your fault. Kasi notices were sent to you. Kasi tama si Direk dun na, kunyari, nag-delay ka nga ng 1 month o nag-delay ka ng 2 months, maagap yung mga yan, magpapadala yan ng Agad-agad. nagsulat yan na Oo. you have been delayed and you will risk the ganito, ganyan. May warning yan eh. May magwa-warning yan, hindi yan basta-basta mag-freeze ng account unless they have notified you that there is a danger that your account will be frozen and At yung saka, puzzling sa akin at kaduda-duda, Na? Janelle, na yun na nga ang address mo dahil doon ka na oo nga nga nakatira. oo. Bakit sa dati mo pang address nila ipinadala yung ano? So, Janelle, okay. If you are going to contest the freezing of the account, maganda yung sinabi mong pinadala nila doon sa address mo sa Makati, knowing that nakalipat ka na dyan sa bahay na yan. So, Yes. isabihin mo sa kanila na, hindi ko naman alam na ma-freeze na yung account ko dahil yung kayo nagkamali. Alam nyo namang nakatira na ako dito. At the end of the day, it's still a contract, di ba? But, kung magka-problema ka dyan, pumunta ka sa DSUD, sa Department of Human Settlement and Urban Development. Yes. Because I think, unreasonable rin naman yung ginawa nila na ang notices was sent to an address different from what alam naman nila nakatira ka na dyan. So, you try to negotiate na kasi, nakakainis naman yan, nakatira na siya doon. Oo. Tsaka kailangan parang pag nadala na ito sa atensyon ng DSUD. And then perhaps you may consult a lawyer also. And you can Para- negotiate your terms Yeah, na din. yeah, exactly. Oo, diba? Kasi, you shouldn't be penalized for that dahil nga iba yung, or at least mabawasan man lamang yung penalty because there's also fault on their part. Diba? So, yun eh. So, I'm not saying na wala kang fault kasi nag-delay ka nga di ba? Yes po. O, diba? Kasalanan Yes mo rin po. yun, Yun Janelle, yung kasi sa mali ko susunod, po eh. ano? Hindi Sa ako susunod. nag-check. Oo, Nag-check. sa susunod, Oo, hindi di ako ba? nag-check. Mag-iingat ka sa Yes mga po. dates mo. So, Yes po. una ko sasabihin sana, kasi talagang nag-delay ka, imposibleng hindi nakalagay sa kontratang merong time eh. Pero yung pag-freeze ng account mo without notice sa'yo at pinadala yung notice sa ibang address, yun may laban ka doon. So, pumunta kang DSUD. Last question po. Yes. Actually, long story na siya. Yun nga, na-freeze yung account, tapos na-cancel, tapos nabenta sa iba. Ha? Actually, yes po, nabenta na po siya sa iba. Pero, ni-reserve ko siya ulit kasi, sabi ko, ba't nabenta po siya sa iba? So, ni-reserve ko na lang ulit. Nagbayad ako ng 10,000. Para So, namang to. Alam mo, okay, hindi. Tapos, Ako, may Medyo Para nawiwil makuha ko doon. na ulit. Alam mo, are you sure you want to continue with this developer? kalansahan nito. Ay, diba? Oo nga diba, nung developer. Alam mo, ireklamo mo na yan developer mo sa DSUD. Yeah. Kasi that's not supposed to happen that there is still a possessor Pagkatapos binenta na binenta sa iba without notice to you. At malamang Yes po, yung main branch lang po kasi may alam, pero yung Bulacan branch, hindi po nila alam. Kaya Ay, sinauli nila sa ireklamo akin. mo na yan Kaso sa lang, DSUD para makuha mo yung mo, Yes baka po. magpa-refund, umalis ka na lang dyan. Parang kadudududa yung developer na yan. Oo. So, pwede ba ako mag-demand letter? Kasi may 2019 pa yun eh. Tapos, Pwede ka kasi mukhang mas malaki pa rin problema may binenta sa iba. Tapos you were made to pay more than another one when you already bought it, tapos parang nagtatalo pa kayo sa Tsaka sa totoo Yes lang, po, Janela, yes po. sa tingin ko nangangamoy scam eh. Feeling ko rin. Kasi Bakit
paparenta na, bebenta sa'yo. Pagkatapos, Yung pala i-claim sinadya na, pa lang oo. yung notice sa Makati Oo, para hindi mo medyo weird yun eh. Pumunta ka na ng DSUD, ha, Janelle? Para doon Yes na lang po, kayo sige mag-usap po. kasi mukhang mahirap kausap yung developer mo. Pero pag nakaharap na yan sa DSUD, aayos yan. Kasi Yes po. yung kanyang license to sell, yung mga license to build niya, baka makancel pa yan sa mga susunod niyang projects, mabablacklist yan. Okay. Sige po. Sige Ang po. weird. Salamat po. Okay, Salamat good luck, din. Salamat Janelle. for calling. Oo. Thank At you. alam mo, Thank you po. Sige. Attorney PG ang nakakabahala nga kasi parang in all levels, whether private or public, nakikita mo talaga instances of corruption. Yeah. It's becoming an attitude kasi habang yung mga malalaking nangungurakot ay hindi nahuhuli, nagkakaroon ng sense of Impunity. misplaced entitlement yung mga ibang Oo. tao. Ang lagay sila lang. Lagay Sa lagay hindi ko alam. Sa palagay ko, ang lagay ganun. Ha? Okay. Diba? Di ba? Text in question from Bea, 24 years old from Manila. Student renter po kami at umuwi kami tuwing weekends. Habang wala kami, bigla pong pumasok yung landlord namin sa unit at may pinapalitan sa kwarto nang walang paalam. Yung roommate ko lang po ang naka-witness. Nakaka-bother po kasi personal space namin yun. Oo naman. Legal po ba na pumasok siya anytime kahit walang consent namin? Ang daling ng tanong-tanong. Hindi pwede. When a lessor and lessee, once na-complete na yung lease contract na, nakatira ka na doon, the lessor cannot, cannot enter the lease premises without prior notice and consent of the lessee. Kasi privacy mo na yun eh. Oo. 'Di ba? So hindi kailangan niyang magsabi muna sa inyo at kahit nawawala ka diyan, your absence from your unit over the weekend does not qualify. Hindi yun ibig, unless it's abandoned. It's not abandoned. Alam naman niyang umuwi ka lang pag weekend. Tsaka estudyante, alam mo naman yan, Oo. di ba? Uuwi yan sa, nagre-rent kasi nag-aaral, tapos uuwi sa mga magulang niya sa weekend. Bawal yan. The only time na a landlord or a lessor can enter is abandonment. Di ba? Yung clear abandonment or emergency. Kunyari, nakita niya may nasusunog or may usok na lumalabas doon sa unit. Oo, O, yun, di syempre- yung mga ganong dahilan na Oo, legitimate legitimate. naman. But Oo. other than that, hindi pwede. So, ireklamo Yeah. mo yan. Kasi para bang, halimbawa nandun ka, tapos Nakakatakot tutulog. yan, di ba? Bigla kang pasukin, Bigla kang di ba? pasukin. Oo, May di ba? susi pala siya. Oo. Ganon. Di ba? Di ba? Wag kang pumayag. Pwede mo ireklamo na lumipat ka na lang ng lumipat ka. Kung kakayanin, lumipat ka ng at sabihan mo yung mga ibang mga kaklase mo, huwag kayong magre-rent dyan, masisira yan. Di ba? Correct. Pero pwede ka magreklamo. Okay. Kaya mga kaibigan, sa ayaw man namin at sa gusto, Oo. kailangan na po namin magpaalam dahil nagagalit na po ang production staff Oo nga. namin. Nako. Sa lahat po ng nag-text, nag-comment at nagpadala Papaluin na tayo ni Direk. ng mensahe Follow. sa aming Facebook page. Maraming salamat po at huwag kayong mag-alala. Hindi ba natanong yung mga pinadala nyo sa aming Facebook page at yung mga text messages niyo? Magagawan po natin ang paraan na pag-usapan yun dito sa aming palatuntunan. Ako po ang mabining sarsawera ng bayan. Meron pang mabini. Diba? Ah. Si Bibet Ortesa at maraming salamat sa inyong pakikisama sa aming gabi. At ako, inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hindi ko masabing mabini, parang labag sa kalooban ko. Good. Maraming salamat. Night.